Hi mga ka-PSA, pag-uusapan natin kung paano ayusin o ipakorek ang birth certificate. Sa video po na ito, ang halimbawa po ng clerical error na aking maibabahagi ay kung middle initial lamang ang nakalagay sa birth certificate imbes na full middle name. Halimbawa po, kung middle initial letter V lang ang nakalagay sa ating birth certificate imbes na full middle name na Villanueva. So, ang gagawin po natin ay dapat po tayong magpunta sa local civil registry office sa City Hall kung saan nakaregister ang ating birth certificate. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga dapat nating dalhin bago tayo pumunta sa registrar's office? Reminder lang po na ang documents na mababanggit ko ay base po sa personal experience na hiningi po sa aming lugar. Pwede pa pong may iba or may dagdag na documents na hingin sa inyo. Depende po sa inyong lugar or city hall. So, ang pinaka-importanteng dokumento na dapat dala-dala po ay PSA birth certificate. Bale, ang PSA ko at PSA ng mother ko at father ko ang dala ko kasi yung case ko, parehong middle initial lang nila ang nakalagay sa aking birth certificate. Sumunod po na dapat nating dalhin ay at least 2 valid IDs per person. Tulad po ng passport, driver's license, UMID, SSS ID, PRC ID, PhilSys ID or National ID, Voters ID, Postal ID, Senior Citizen ID, Pag-ibig ID at TIN card. Sa supporting documents naman po, ang hiningi po sa akin ay 2 karagdagang documents lang per person. Ako, yung sa mother ko, tsaka yung sa father ko. Pero gaya nga po ng nasabi ko, nakadepende po sa lugar ninyo kung ilan ang kailangan, kung alin ang kailangan o kung ano ang kailangan nila. Halimbawa po ng supporting documents ay number 1, baptismal certificate. Number 2, school records po gaya ng Form 137 or Transcript of Records or TOR. Number 3, voters registration. Number 4, kung married po ang ating mga magulang, dalhin po natin ang marriage contract, PSA copy po. Number 5, PSA of siblings with correct full name ng mother at father. Ibig sabihin po, yung PSA po ng ating kapatid ay dapat na may tamang first name, tamang middle name at tamang last name ng parents natin. Number 6 ay barangay certification at community tax certificate or cedula. Ito po ay pwede nating i-request sa barangay kung saan tayo nakatira. Sabihin nyo lang po na gagamitin for correction of clerical error sa PSA. Ang kinuha ko ay para po sa akin, sa mama ko at saka sa papa ko. Kung kulang po ang ating supporting documents, may mga optional documents din na pwedeng i-provide at hingin for verification na dapat nakapangalan po sa atin or sa nanay at tatay natin. Ang mga optional documents po na maaari nating dalhin or maaring hingin sa atin ay land titles, electric bill or water bill, SSS record, GSIS record, medical record, business record, insurance, bank passbook at PhilHealth MDR. Sa pagproseso ko po ng aking birth certificate, ang dokumento po na na-provide ko ay PSA birth certificate, PSA marriage contract, barangay certification, community tax certificate at valid IDs. Sa valid IDs po, yung ID ko ay passport at PhilHealth ID. Yung sa mother ko ay UMID at National ID. Then yung sa father ko ay driver's license at National ID. Reminder lang po na dalhin natin ang original documents at 3 photocopies ng lahat ng documents. Ang mga karaniwang binabayaran sa local civil registry para sa petition for correction ng error sa ating birth certificate ay number 1, filing fee na 1,000 pesos. Number 2, posting fee 150 pesos. Number 3, certificate of finality 200 pesos. Hindi lang po ako sure kung pare-parehas yung amount na babayaran natin. Kaya po gaya ng sabi ko, nakadepende po talaga sa lokal or lugar po ninyo. So ayun mga ka-PSA, ganun lang kasimple ang process, pero syempre hindi ganun kasimple ang gastos sa pagpapapotocopy, sa pagkuha ng documents at lalong-lalo na sa pamasahe.
Kaya ang tip ko sa inyo, mainam na pumunta or mag-inquire or mag-message tayo sa Facebook page ng Registrar Office kung saan kayo nakarehistro para siguradong kumpleto at tama ang inyong mga dalang documents or requirements. Nga pala guys, ang proseso ng petition for clerical error ay umaabot ng 3 to 6 months. Pero may mga case na mas mabilis. So, case to case basis talaga siya guys since maraming pagdadaanan. And yun, sana nakatulong itong video na to lalo na sa mga katulad kong may error sa birth certificate. And kung may tanong pa kayo or gusto nyong i-share na experience sa correction process o baka may mali akong nasabi, i-comment nyo lang para malinawan rin ang iba. Thank you!